Magandang kwento. Alamin ang kwento ng yaman na mula sa mga punong itinanim at inalagaan. Mga pamantayan sa pakikinig ng kwento. Una, umupo ng maayos. Ikalawa, tumahimik at makinig ng mabuti. Ikatlo, tutukan ang mga mahalagang detalye sa kwento. Ikaapat, ituon ang mga mata sa video o sa guro. At ikalima, sundin ang mga patakaran ng may respeto. Ang pamagat ng kwentong ito ay ang mga bunga ng punong mangga. Nagbakasyon ang magkapatid na sina Carlo at Ina sa kanilang probinsya. Natuwa ang kanilang lolo, kaya dinala sila sa kanilang taniman na mga puno ng mangga. Lolo, napakadaming bunga ng iyong mga puno ng mangga sa paligid. Opo, napakaraming bunga ng punong mangga. Lolo, mamitas po tayo ng mga mangga. Halika at kunin natin ang pampitas ng mga bunga. Lolo, paano po ninyo naaalagaan ang mga tanim sa inyong taniman? Araw-araw naming nililinis ang buong paligid ng taniman. Dinidiligan ang buong taniman kasama ang mga puno ng mga mangga. Inaalis namin ang mga damong maaaring makaepekto sa paglaki ng mga bunga at tanim dito sa taniman. Bakit mahalaga pong maging malinis ang kapaligiran? Mahalagang maging malinis ang kapaligiran upang mapangalagaan ang mga yamang ibinibigay nito. Ang mga yamang ito ay tulad ng mga bunga ng mga punong mangga sa kapaligid nito. Dapat po ba tayong magpasalamat sa mga yaman mula sa kapaligiran? Oo, Carlo. Dapat tayong magpasalamat sa mga yamang mula sa kapaligiran dahil ito ay naging ating kabuhayan. Nagmula sa mga inaning mga mangga ang ipinagpaaral ko sa inyong ama. Kaya ang mga manggang ay ating yaman. Mga apo, mayroong yaman sa kapaligiran kaya ito ay ating ingatan. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Panuto. Makinig ng mabuti sa bawat tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa inyong papel. May 10 segundo kayo para sagutan ang bawat tanong. Mga tanong. Una, ano ang puno na itinanim ng lolo ni na Carlo at Ina? A. Puno ng mangga. B. Puno ng abokado. C. Puno ng kaimito. O D. Puno ng sampalok. Ikalawa, kanino ang taniman sa probinsya na binisita ni na Carlo at Ina? A. Sa kanilang tatay. B. Sa kanilang tiyo. C. Sa kanilang lolo. O D. Sa kanilang ninong. Ikatlo, alin ang hindi paraan ng pag-aalaga ng taniman ni Lolo? A.
nililinis araw-araw ang buong paligid ng taniman? B. Dinidiligan ang buong taniman? C. Inaalis ang mga damong maaaring makaapekto sa paglaki ng mga bunga at tanim? O D. Nilalagyan ng abono ang mga tanim? Ika-4, ayon kay Lolo, bakit mahalagang maging malinis ang kapaligiran? A. Upang mapangalagaan ang mga yamang ibinibigay nito. B. Upang maganda itong tignan. C. Upang marami ang bumisita sa taniman. O D. Upang maging kaaya-aya ang mga tanim dito. Ika-5, ayon kay Lolo, bakit dapat ipagpasalamat ang mga yaman mula sa kapaligiran? A. Naging kabuhayan nila ito. B. Maraming inaaning gulay at mangga. C. Naging malusog sila. O D. Naging pahingahan nila ito. Mga anak, laging tandaan, ang pag-aalaga ng kapaligiran ay paraan upang ingatan ang mga yaman nito.